welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your pretty but sometimes petty host, Tito Alvin, and in this podcast, pag-uusapan natin ang mga trending issues, hottest topics, and everything pretty and petty. If it's your first time here dito sa ating podcast, you may subscribe to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. If you're listening naman sa Spotify, you may go ahead and follow our podcast sa Spotify by going back to the main page of the podcast and then click on the follow button. You may also see me sa ating mga social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by following the link you see at the bottom of the screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Now, for the last 10 years, since 2015, dito na ako nakatira sa Pasig. And originally, I grew up in Quezon City. At some point, tumira ako sa Makati, tumira ako sa Taguig. Pero dito na ako sa Pasig talaga nagsettle for the past 10 years. Siguro, last term nung mayor noon, last year nung yung mayor noon, andito na ako sa Pasig. So, hindi pa mayor si Vico, andito na ako nakatira. So, nakita ng dalawang mga mata ko ang difference ng Pasig noon at Pasig ngayon. Especially now that Mayor Vico is on his third and last term as Pasig City Mayor. Kitang-kita mo yung difference, night and day ang difference ng leadership noon at ng leadership ngayon ni Mayor Vico under his leadership and good governance. Ang na-witness ko is wala na yung mga pangalan ng mga politiko sa mga schools, sa mga waiting sheds, sa mga poste, yan, wala nang mga ganyan, wala nang mga epal na pangalan dyan. Dito ko rin na-experience sa Pasig yung annual na parang pamaskong handog, yung Christmas basket every year. Yan, dito ko lang dito sa Pasig na-experience yan. Apart from that, may na-receive din kami dito sa Pasig na emergency go bag. So, para isa siyang inflatable bag na may lamang mga emergency kit. Mga medicine, mga flares, whistle, yung mga ganyan. So, part yan ng disaster prevention program ng Pasig. So, nagkaroon din kami dito niyan. Recently, if you notice sa social media, yung mga street vendors dito sa Pasig, they are somewhat included na sa society because binigyan na sila ng mga permits. Meron silang mga carts na may mga numbers, which means na they are registered sa local government ng Pasig and hindi sila betting paalisin lang basta-basta kasi legal sila nagbebenta sa lugar na yon. Pero ang pinaka-core sa lahat ng initiatives ng Pasig is yung good governance. Okay, madalas yung narinig niyan, good governance ng Pasig. Yan ang pinaka-main guiding principle ng City Council to remove corruption and to promote transparency. Right now, one of the main project ng city government ng Pasig is yung pagpapatayo nila ng bagong City Hall. Okay, and this project, like any other infrastructure project, nakakakuha ng kaliwat kanang mga pagbabatikos or mga negative comments from different detractors. So tulad niya may mga questions tulad ng budget. Saan kinuha yung budget ng City Hall na yan? Bakit ganun kalaki yung project? Mamaya malalaman nyo kung magkano yung budget. And bakit kailangang totally gibain yung lumang City Hall? Hindi pa pwedeng i-retrofit na lang or i-renovate na lang yung current. Ngayon dahil i-demolish yung lumang City Hall, kailangan nilang mag-relocate to a temporary location which is meron ding karampatang budget for that kasi kailangan nilang mag-lease ng building. Currently, if I'm not mistaken, nasa Bridgetown yung temporary City Hall nila. And bakit hindi na lang daw magpatayo ng bagong school or bagong ospital instead of a new City Hall? Meron din mga issues about do sa mga contractors, nangyaring bidding. Basta, parang linggo-linggo na lang may bagong issue or may bagong tinatapong bang babatikos about this new City Hall project ng Pasig.
So, as a Marites, no, ang Tita Alvin nyo ay isang bona fide Marites. Medyo naintriga tayo ng konti, no? At bilang taga-Pasig tayo, so at least I think it's just part of our due diligence to know what's going on within our city. So, medyo naintriga ako dito sa City Hall project na to, no? Gaano ba kaganda yung sinasabi nilang City Hall? Kailangan ng ganung kalaking budget? And what can we expect from this, what they claim as future-ready, quote-unquote, future-ready City Hall project? Okay. So, nung January, I believe it's January, may nilabas silang ceremonial contract signing ng City Hall. Televised, hindi man sa televised, pero may live stream sila sa Facebook. May mga speakers talking about yung features, budget, and stuff. Mahaba yung video more or less, parang isang pelikula, 90 minutes. Yung haba nung live stream nila. Pero dito sa video na to, no, in-explain yung plans for the new City Hall. Diniscuss din yung budget itong project na to. And ang nakakatawa is itemized lahat ng mga gagastusin up to the last centavo. Basta sobrang transparent, which is aligned doon sa main core ng governance ng Pasig, which is transparency and walang corruption. So based dun sa video na pinanood natin, ano-ano ba ang mai-expect natin dito sa bagong Pasig City Hall? So, eto, di ko gano'ng memorize, so medyo babasahin ko siya ng konti. So yung main City Hall is comprised of 3 towers. Each tower and each floor will be defined based from the services provided by the Pasig City government. So yung mga tao, it will be easier for them to locate the services they want. So magpapahingi ba sila ng permit? Papunta ba sila sa health center? Meron ba sila ganitong klaseng transaction sa City Hall? So meron ng designated na lugar and mas madali na siyang hanapin. According sa reports nila, hindi mo na daw kailangang maligaw sa loob ng City Hall kasi sama-sama na sa isang floor and building yung mga interconnected services. So since malapit ang location ng City Hall sa fault line, lalagyan daw ang bagong City Hall ng base isolations, making the structure earthquake ready, marking as the first government structure in the country to use such innovation. So may pioneer innovation ang gagawin nila. So maglalagay sila ng base isolation innovation sa ilalim ng building na itatayo para pag nagkaroon ng earthquake, safe. Based dun sa pinanood kong video, parang meron silang simulation na pinakita So kunyari gumagalaw yung ilalim pero yung building steady lang, hindi siya gumagalaw. Ang sabi nga ng speaker is parang sa sobrang stable na magiging building, pwede kang araw mag-operate or mag-opera sa loob ng building kasi hindi ka raw gagalaw. I don't know if that's true, pero yun ang kiniklaim nila. Also, they will put up automated systems for lighting and air conditioning to save power and energy. So, hindi man bago yan. Parang may mga buildings na rin before na may ganyan. Pero lalagay nila yung ganitong klaseng system sa bagong City Hall. They will also use double pane glass to isolate noise from the outside. Magkakaroon din ng isang plaza or open space for events, and they will include well thought out road network to ease out traffic in the area. So may posible na makapasok sa loob ng compound ang mga private vehicles pati yung mga pampublikong sasakyan like bus. So kasi matraffic sa area na yan maraming pasikot-sikot. So lalagyan daw nila ng maayos na road network para makiikot yung mga public utility vehicles. According to them as well, so the design is premium, modern, and sophisticated, especially from the outside and the inside. And they will include a one-stop shop for the government services. Magkakaroon din ng state-of-the-art session hall, city health department, and auditorium. Ayan. So, medyo promising. Medyo parang ang dami nilang gustong ilagay. Pero based doon sa plano and pictures and doon sa architect render na pinakita nila during the ceremonial signing, mukha nang maganda.
Actually, hindi siya mukhang maganda. Maganda siyang tignan. So, kung this City Hall will materialize, maayos. Maganda naman. Very promising. Siguro sasabihin ng iba na yung ibang mga features na yan hindi naman bago kasi makikita na yan sa mga malls, sa mga ibang buildings, and totoo naman. So, for example, yung automated systems for light and air conditioning, di man bago yan. Matagal na. Parang may mga buildings na naglalagay ng ganyang klaseng innovations. Pero feeling ko, and I might be wrong in saying this, sa mga private institutions, private buildings, yes, hindi na bago yan. Pero sa mga government buildings and infrastructure, parang hindi pa ako aware na may ganyan. Again, I might be wrong. Posibleng meron na pala. Hindi ko alam. So, kung meron kayong alam na government building na may automated light and automated air conditioning, please let me know. Comment kayo sa baba. Pero aminin natin, no, kung papanoorin nyo yung video, I highly suggest you watch that. Siguro I'll just include the link na lang sa description. Sobrang promising na magiging Pasig City Hall kung magiging katotohanan lahat ng mga nasa plano nila, no? And feeling ko naman, magiging sulit yung allotted budget for the construction, which is umabot ng 9.6 billion pesos. Yes, you heard me right. 9.6 billion pesos ang budget ng City Hall na ito. Okay, sobrang laking halaga. Pero sa totoo lang, kung ganun kalaki yung budget, andun yung confidence ko na madadala yung budget na yan sa tamang pagkakalagyan. Knowing Pasig, knowing the governance and the City Council of Pasig, kahit gawin mong 15 billion yan, 25 billion ng budget na yan, I am confident na yung entirety ng budget na yan ay madadala sa tama. Magagamit yan sa tama. Just for example, dun sa contract signing video, may isang segment doon, may isang speaker doon, ang ginawa lang niya is binasa niya yung budget for each thing na gagawin nila. Starting from the demolition hanggang sa interiors, naka-itemize siya at kung magkano ang budget. Up to the last centavo. Okay? Ganyan ka-transparent. Okay? Transparency at its peak talaga. Parang hindi mo nila kailangan lagay up to the last centavo. Pwede yung ballpark figure na lang. Pero hindi. Up to the last centavo nilagay nila sa presentation nila. Which is very admirable kasi alam mong meron kang resibo, no? Magkaroon man ng anomalya, may resibo tayong babalikan. Also, eto ako lang din to. I think kahit sabihin mo 9.6 billion ang budget, feeling ko worth it naman. Feeling ko deserve naman ng mga City Hall employees and ng mga Pasigueños in general itong bago and high quality na City Hall na i-build nila. So, yung 9.6 billion nila na budget na yan, feeling ko, deserve yan, worth it yan. Ngayon, kung itatanong nyo naman ang timeline, okay, ang goal is to finish the entire structure in 720 days or 2 years. Roughly, give or take 2 years. Medyo mabilis. Okay? Medyo hindi ko in-expect. Kasi yung nung nag-work ako dyan sa Bridgetown, nag-start ako 2015 or 2016. Nag-resign ako ng 2021, hindi pa nabuo yung mall eh. Recently lang nabubukas yung Opus Mall na yan eh. So ito 2 years lang. Gusto lang matapos in 2 years. Hopefully hindi masacrifice ang quality ng gawa just to meet the timeline or the completion based from the timeline. Tsaka okay na din yun. Hayaan nyo naman na ma-experience si Mayor Vico yung project niya, no? Yung baby niyang to. At least during the last year of his term as a mayor, ma-experience niya yung bagong City Hall. No? Now, sa last part nitong ceremonial contract signing na to, no? Nagbigay ng speech si Mayor Vico Soto. Siyempre, hindi mawawala yan. And there are some things that he said that really caught my attention. So, ang gagawin natin, I'll put some of the snippets on this podcast. Tapos magre-react tayo. So ito yung una. Mga kasama, nagsimula po ang proyektong ito. This project was born because of need or necessity.
Nagsimula tayo, naisipan natin na magpatayo ng bagong City Hall. Sa totoo, yung una, ang naisip ko, personally, retrofitting lamang. Kaso sa 100 arkitekto at inhinyerong nakausap ko, wala talagang mag-recommend na retrofitting ang gawin natin. Kaya nakita natin na mukhang ito na yung tamang pagkakataon. Baka wala na rin tayong choice, kung hindi, magpatayo ng bagong City Hall. Pero sabi natin, kung gagawin na lang din natin ito, kung kailangan natin magpatayo ng bagong City Hall, kung kailangan natin i-demolish yung structurally unsound na building, ayusin na natin. Kung kailangan na lang din natin gumawa ng bagong City Hall, gandahan na natin. Siguraduhin natin na maipamamana natin to sa mga susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Siguraduhin natin na ito po ay future ready. Siguraduhin natin itong new City Hall na ito. Kasi hindi lang po building yung pinag-uusapan natin, kundi yung 2 hektarya po ng lupa. We will make sure that what we will build will last for 100 years. Ayan. So, totoo naman, yung sinabi ni Mayor Vico, no? Since gagastosan mo na rin lang, di gandahan na. No? Since may malaki naman tayong budget, di gawin na lang tama. Diba? Make sense naman eh. And since itong project naman na to, hindi naman to yung pang short term lang. Long term naman nilang inaano to. Ginugol to, no? Ang sabi nga ni Mayor Vico maglalast at least 100 years. Future ready yung bagong City Hall. Pakikinabangan pa to ng mga future generations. Hindi lang ng current administration ng Pasig. Pati yung mga susunod na mayors, pati yung mga susunod na councilors, pakikinabangan pa to ng mga generations na yan. Kesa naman i-renovate, maglalaan ng minimal budget, pero after 6 months or 1 year, i-renovate na naman kasi sira ulit. So it doesn't make sense. So gastusan na ng malaki, pero gawin na ng tama the first time. Next thing that caught my attention, let's listen to this. Marami po tayong ginawa sa lungsod natin na sinasabi ng marami noon ay imposible. Simulan na po natin. Babanggitin ng isa-isa, pero yung sa procurement pa lang at paglilinis natin ng procurement. Maraming nagsabi sa atin nung nagsisimula ako, first term ko, imposible yung gagawin mo. Linisin mo yung procurement. Budget ng City Hall, 10 billion that time. Imposible yan. Hindi man perpekto ang nagagawa natin, ang layo na po ng narating natin bilang mga Pasigueño. Hindi naman po sikreto. Sa buong Pilipinas, ang mga kalakaran, madalas din man natin na pag-uusapan. Yung sinasabi ng mga government officials o yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko. Pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, sa government contracts, alam nyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan, nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. At dahil natanggal natin yun, naging bukas ang bidding natin, isipin na lang natin, i-compute na lang natin sa pinakamababa. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati nabubulsa lang is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Kung sa 9 years, makatipid tayo. Hindi naman sa pinangunahan natin yung tao, pero for the sake of discussion, 9 years, more than 1 billion yung natitipid natin taon-taon na dating nabubulsa lamang. Mga kaibigan, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na world-class, good for 100 years, na libre. Kung dati napunta lang sa bulsa, ito nakapagpatayo tayo ng maganda, ng maayos. Okay, I cannot agree more. Hindi naman tayo bago sa ganyang mga issues, no? Na kapag mga government projects, may mga kickback ang mga namamahala sa mga projects na yan. Okay, lalo na kung gumastos ka ng malaki sa kampanya,
yung ibang politiko, kaya hindi ko napapangalanan kasi wala naman akong alam, pero for sure meron mga politikong ganyan, na sa mga ganitong klaseng projects, binabawi yung mga ginastos nila during the election period. But since natanggal na ng Pasig government yung ganyang kickback culture, lahat ng mga process ng involving mga projects and procurement ay transparent from start to finish. Yung mga perang dating naibubulsa ng mga politiko ay nasi-save ng city government at nagagamit sa mga legitimate projects para sa taong bayan ng Pasig. Okay, yung mga nakikinabang mismo ay yung mga residente ng Pasig mismo. Again, the government of Pasig was able to save enough money just because they corrected the wrongdoings or the wrong culture within the city hall government. So good job tayo dyan, MVS. Kaya hindi ako nagsisising binoto kita. Okay, last. Okay, let's listen to this. Dalawa lang po ang marching orders ko sa ating Pasig City Consortium. Alam ko, qualified po sila. Alam nila yung ginagawa nila. Maganda yung track record nila. I have no doubt in my mind that they will be able to perform and deliver. Pero dalawa lang po ang pakiusap. O hindi pakiusap. Dalawa lang po ang marching orders ko sa atin, sa inyo. Una, kung ano yung nasa kontrata natin, i-deliver natin ng maayos and on time. Pangalawa, kung meron pong kawani, kung meron pong kasama kami, whether sa council, sa engineering, admin office, mayor's office, kahit sino dito, pag may nanghingi sa inyo, sabihin nyo sa akin directly, akong bahala sa kanila. That is not a request, that is an instruction. Muli po, mga kaibigan, nakita naman po natin yung ganda ng proyekto. Alam natin kung bakit siya nasimulan, bakit natin siya kailangan gawin. Let us not waste this opportunity. Papakita po natin na yung mga bagay na imposible sa Pasig, gagawin natin posible. Maraming salamat sa ating lahat. Congratulations sa ating lahat. Okay, ayan. So, mataas talaga ang respeto ko sa mga leader na responsable. Sa mga leaders who will stand by his principles. Matagal na niyang tinrabaho na linisin ang city government ng Pasig from corruption and wrongdoings. Nakailang terms na ba siya? Pangatlo na niya to. And sa ganitong klaseng project na malaki, hindi maiiwasan yung mga under the table na usapan. Huwag mo nang paalam kay Mayor. Tayo na lang mag-usap. So, him reminding everybody na i-report sa kanya kung sino yung gagawa ng mga kamalian, mga kabalastugan, mga corruption actions na ganyan, I find it admirable. Kasi yung mga ganyang maliliit na mga bagay, yan ang sisira sa legacy that he built over the years. No? Kahit sabi mong last term na niya to, he is still standing by the principle that he started ever since. He will stand by his principles, he will stand for what he believes is right, and he will stand by the people of Pasig. Okay, so I'll cut the episode right there. And I've been wanting to make this episode for a long time now. Ang dami na niyang naging viral na moments na mga pinagagagawa niya dito sa Pasig. Pero hindi ako makapili kung anong gagawin kong topic. So, nung nakita ko to, parang, this is the right moment. This is the right topic to discuss. This is it, kumbaga. Tulad ng sabi ko kanina, matagal na tong video na to, no? January pa to. Pero pinatapos ko muna yung election, pinapanalo ko muna si Vico bago ko ginawa tong episode na to. So, kung nagustuhan nyo ang episode na ito, no, please give us a like, give us a share. Kung meron kayong thoughts about what our good mayor is doing for the city of Pasig, let us know. Let me know your thoughts. Comment dyan sa baba.
Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Click nyo yung notification bell and also follow us in Spotify as well. Also, don't forget to follow us in our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for brand partnerships and collaborations, baka naman, you can send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!